eventually, na-realize ko, pag ginrive ko 'to habang buhay or hindi ako tumigil, naging malungkot lang ako, paano ko matutulungan yung anak ko, 'di ba? Ako po si Jessie V. Hoson. Ako po yung NASNED president. Gusto ko sana is ma-share nung mga nanay sa ibang nanay na maging open, kumbaga parang matanggap yung community na, meron palang SNED sa Bato, and more pa yung maging part yung SNED sa mga programs, yung mga tipong regular programs sa Bato Elementary School. Kasi for now, hindi kasi talaga na isasali yung SNED department. May mga specific lang talaga na programs for SNED. We would also like you to acknowledge na may mga students tayo na kailangan ng extra support. Yun yung isa sa mga gusto kong mangyari personally. Napansin ng biyenan ko tsaka yung nanay ko na parang ano yata siya, parang hindi makarinig, parang ganon. Pina-hearing test nyo ba siya? Something like that yung sinasabi. Oo, kasi kompleto ang test. So parang ako, as a nanay, may ano na ako, parang instinct na or parang kinutuban na ako na, baka there's something na kailangan kong i-check or may idea. Pero syempre, at the back of your head, parang sana wala. Magkakaroon ka ng in denial stage. Magkakaroon ka ng doubt or magkakaroon ka ng guilt din kasi parang may ginawa ba akong mali nung nagbuntis ako or baka naman may ginawa akong hindi tama. Kaya yun yung reason kung bakit ganito yung outcome. Pero eventually, na-realize ko, pag ginrive ko to habang buhay or hindi ako tumigil, naging malungkot lang ako, paano ko matutulungan yung anak ko, 'di ba? Kung gusto ko siyang makuha niya or maranasan niya kahit paano yung magawa yung mga ginagawa ng mga normal na bata, ibibigay ko yun as much as I can. So, sabi ko, hindi pwede yung ganito. Kaya, mas much as I can advocate for him, hindi lang para sa kanya, para sa mga batang nakita ko, naging kakilala namin, naging kaklose na namin, gagawin ko. For me, personally, parang ang gusto ko talagang mangyari is that dumating yung time na hindi na nahihirapan yung mga parents na katulad ko na pag i-enroll nila yung anak nila, hindi hihinga ng kung ano-ano. Alam mo yun, yung open lang yung, sige, dali mo yung anak mo dito. Sige, gawan natin ang paraan. And eventually, pag ganun kasi yung naging mentality ng mga tao, parang open sa lahat, parang di ba ang gaan, parang mas madali i-process yung mga bagay-bagay. Yung mga material na bagay, pwede nating gawan ng paraan yan eh. Time lang and patience, yun talaga siguro yung pinaka nasasabi ko na kailangan maging maisip namin ng mga parent ng mga neurodivergent. Siguro sa parents ng medyo nasa in denial stage pa, well, hindi ko sila masisisi. Sige, i-grieve lang natin yan, pero eventually, kailangan nating bumangon para sa kanila or kailangan nating gumawa ng paraan para sa kanila. Kasi bakit? Kasi nga, hindi nila kayang i-advocate yung sarili nila eh. Wala silang idea na ganun sila. So, maging boses tayo. Paano natin gagawin yun? Tanggapin muna natin. Acceptance. Acceptance na, kasi ako naniniwala ako na si God, binibigay yung mga kagaya ni Yeshua sa mga taong kaya silang itaguyod or kaya silang palakihin, kaya silang alagaan. Ngayon naman sa mga teachers na mag-take sana sila ng time. Maraming teachers kasi na nagagalit na lang bigla, hindi naman nila alam kung ano yung situation ng bata. I-educate nila yung sarili nila, kumbaga parang sila na mismo yung gumawa ng paraan para maintindihan nila kung ano yung situations ng mga bata. Sa community, mag-advocate din sila, kung pwede tumulong, punta sa mga schools na may mga special needs education na department para makita nila kung gaano kaimportante at paano nakakatulong yung mga ganitong department sa, hindi lang sa school, hindi lang sa bata, sa pamilya ng bawat community. Pinaka-bottom line dyan is that, i-accept mo ano siya, ano yung kailangan niya, kung ano yung kaya niyang gawin sa ngayon, and eventually, marirealize mo, ay oo nga, ito pala yung dapat kong gawin para sa kanya.